Una sa lahat, Bagyong Krising na narasa sa Northern Luzon. Kabilang ang Cagayan na may mga residente nagmamatigas sa paglikas. Hanging habagat naman na nagpapaulan sa Metro Manila at sa Visayas. Kung hindi baha, traffic ang susuungin. Ang live na sitwasyon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Krising mas lumalapit sa kalupaan at posibleng na maglandfall sa Paboyan Island ngayong gabi. News 5 exclusive ang kwento ng tenderong nakakita ng sekretong paglibing sa mga bangkay na posibleng konektado daw sa isabong. News 5 exclusive, lalaking may dalang patalim sa jeep, nagbantang malaksak ng akusang nag 1, 2, 3. Habang sa Davao del Norte, bus driver pinagsusuntok na nakaaway niyang pasahero. Isa pang News 5 exclusive, lalaking target ng riding in tandem pinagbabaril sa Taguig. Kahit tumumba na, hindi pa rin tinantanan. Dalawang pulis at isa pa nilang kasabwat ng hold up sa printing shop sa Pampanga. At sa Frontline Showbiz, ang umaaligid na pagsasama ng popstar royalty at P-pop kings. Lifetime mag-atid ng balita sa Frontline sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Krising at habagat. Signal number 2 sa Tuguegarao, Cagayan, kung nasaan ngayon si Mon Gualvez. Nasa Alawag, Ilocos Norte naman si Gio Robles. Habang ang ulan at bahang dulot ng habagat ang binabantayan ni Jan Arua sa Cebu City at si Faith Del Mundo sa sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila. Pinalilikas na mga residente sa probinsya ng Cagayan na nanatili sa signal number 2 dahil sa Bagyong Krising. Sa kabila nito, may mga ayaw pa rin umalis dahil sanay na raw sa bagyo. At live mula sa Tuguegarao City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ramdam na ba ang bagyo dyan ngayon? Bokmean, bagamat mahina hanggang katamtaman na minsan ay may pabugsubugsong malakas na buhos ng ulan, literal na non-stop o wala talagang tigil ang pag-ulan mula umaga hanggang ngayong gabi dito sa malaking bahagi ng Cagayan dahil nga sa Bagyong Krising. At kahit nga may pinangangambahan na dito maglalandfall ang naturang bagyo, may ilang residente pa rin ang nagmamatigas at ayaw pa rin lumikas. Barangay Damorog, inabisahan namin kayo. Yung mga gustong lumikas, maghanda na po kayo. Ito ang paulit-ulit ng panawagan ng lokal na pamahalaan ng Alcala sa Cagayan bilang paghahanda sa banta ng Bagyong Krising. Nag-utos na kasi ang LGU ng preemptive evacuation sa mga residente, lalo na yung mga naninirahan sa low-lying areas at malapit sa ilog. Sa Barangay Damurog na unang binabaha kapag tumataas ang Cagayan River, marami pa kaming inabutang nanatili sa kanilang mga bahay. Gaya ni Nanay Gemma na ayaw pang lumikas kahit aminadong umaabot na ikalawang palapag o lampas 10 talampakan ng baha sa kanilang lugar. Mababa pa na ng ilog, sir. Hindi pa malaki kasi pumunta kami sa sir, sa barangay hall. Kung lalakas ng hangin, sir. Nakahanda naman doon barangay oras na may gustong lumikas. Pero sanay na rin kasi ang mga taga rito sa bagyo. Nakikita namin na kasi yung galon ng tubig, sir, medyo mahina pa yung pagbaba ng tubig galing ng Isabela, kaya hindi pa kami lumilikas. Pero ibang usapan na raw kung tsumempo sa gabi hanggang madaling araw ang malakas na buhos na ulan. Baha po ang aming kinatatakutan dahil ang Alcala at ang Cagayan ang catch basin ng lahat ng tubig na galing sa buong Sierra Madre Mountains, Isabela at Nueva Vizcaya. Mula alas 5 ng umaga hanggang kinhapunan, walang tigil ang buhos na ulan sa Cagayan at Isabela. Sa kabila nito, mababa pa ang level ng Cagayan River. Oras kasing umapo ito, matinding baha ang peperwisyo sa mga katabing bayan. Ang ilang kalabaw nga malapit sa ilog, isa-isa ng hinahatak papataas ng mga may-ari. Kasi sir, baka lalaki yung ilog sir. Para ma-safety naman sir. Siyempre, yan lang ang sir. Pag sir, bebenta akong mga anak. Paniniguro ng provincial government, nakahanda ang lahat ng evacuation centers at food packs sakaling kailanganin. Kaya apela ni Cagayan Governor Ege Aglipay sa kanyang mga kababayan. Kung kayo ay kailangan nilikas,
sundin nyo sila. Pwedeng magkaroon ng surge ng baybay sa atin at kayo ay matatabunan ng mataas na tubig at malulunod. Kaya yun ang pangangamba ko. Rumaragasa naman ng tubig sa kalsadang ito sa Barangay Hacienda Intal sa Bagao, Cagayan dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Krising. Galing yan sa umapaw na sapa. Habang sa Tuguegarao City, malakas din ang agos at tumataas na ang level ng tubig sa Pinakanawan River. Sa Isabela, naka-standby na ang lahat ng rescue at water assets ng probinsya. Bok, Mayan, sa mga oras na ito, bukod sa ulan, sinasabayan na rin yan ng malalakas na hampas ng hangin. At base nga sa latest report ng Cagayan PD-RRMC, dalawang bayan na dito sa probinsya ng Cagayan ang nakararanas ng pagbaha. Kabilang dyan ang bayan ng Gataran at Bagao. At dyan sa Bagao, may ilang areas na rin na reported na nawalan muna ng kuryente, lalo't nga dahil nga sa baha. At posible ibalik lang daw muna yung kuryente, oras na mag-subside na yung tubig sa kanilang lugar. Marami din mga overflow bridges ang hindi na madaanan ngayon dahil sa umapaw na yung tubig sa mga ilog nitong mga lugar na ito. Bok, Mayan. Alright, maraming salamat at ingat kayo riyan, Mon Galvez, live mula sa Tuguegarao City. Signal number 2 pa rin sa malaking bahagi ng Ilocos Provinces. Bukod sa walang humpay na pagulan, pinangambahan din ang banta ng storm surge sa mga dalampasigan. At live mula sa Lawag City sa Ilocos Norte, nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Gio, matindi naman ang ulan dyan. Bok, pabugso-bugso ang malakas na hangin at ulang dala ni Bagyong Krising sa Ilocania. Halos mag-zero visibility sa maraming lugar. Sa bayan ng Bana dito sa Ilocos Norte, nasa 50 residente ang inilikas. Hindi alintana ng grupong ito ang tila galit na dagat sa naglalakihang alon na sinabayan ng malakas na hangin nang abutan namin sila kanina sa Saud White Beach sa Pagudpud. Galing pa daw silang Maynila kaya para sulitin ang 12 oras na biyahe, deadman na raw sila sa masamang panahon. Okay lang po kasi nasa mindset naman namin na sa gilid lang kami ng pang-pang ba. Ano lang, sightseeing lang. Sa Lawag City, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagligo sa dagat. Tigil din muna sa pagpalaot ang mga mangingisda. Pero may mangilan-ngilang piniling mamingwit sa gilid ng dagat. Kaya pa naman sir, kaso kahit na ganito yung tubig, meron pa rin nahuhuli kaso paunti-unti. Sa mga kabarangay ko pong kagaya kong mangingisda po, magtistis lang po muna tayo, bawal pong pumalaot kasi delikado po. Ang mag-asawang balikbayan na ito mula Canada, deadma rin sa ulan, na enjoy sa pag-ikot sa Lawag habang nakabakasyon sa Pilipinas. Okay lang yung ulan, it's part of the experience. Enjoy na lang. Sulit-sulitin. Signal number 2 sa Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil sa Bagyong Krising. Pinangangambahan ang storm surge o daluyong na posibleng umabot ng 2 metro ang taas. Itinaas na ng Pag-asa ang pinakamataas na red rainfall warning sa Ilocos Norte. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 30 millimeters o higit pa ang ulan sa loob lamang ng 1 oras. Kaya pinag-iingat ang mga nakatira, lalo na sa low-lying areas at malapit sa mga dagat at ilog. Maging mapagmatsyag po tayo at yung sundin natin yung mga yung mga advisory ng ating mga opisyales sa barangay, sa munisipyo, sa siyudad, sa probinsya. Kung kinakailangang lumikas na po tayo sa mga evacuation centers. Bok, Mean, bago tayo umere, update lamang mula nga po sa pinakamataas na red rainfall warning dito sa Ilocos Norte. Ibinaba na yan sa orange rainfall ng Pag-asa. Pero sa kabila niyan, mataas pa rin ang banta ng ulan, lalo na sa epekto nito sa mga landslide at flood-prone areas. Nawalan ng kuryente sa ilang barangay. Dito naman yan sa Lawag City ngayong gabi, pero tinutugunan na raw yan ng Ilocos Norte Electric Cooperative. Dahil din sa sama ng panahon, suspendido ang Cebu Pacific Flights 5J404 at 5J405 mula Maynila patungong Lawag at vice versa na nakaschedule bukas Sabado, July 19. Bok. Maraming salamat. Ingat kayo, Gio Robles, live mula sa Ilocos Norte.
Hatak pa rin ang bagyong Krising ang habagat na nagpapaulan naman sa Visayas at Mindanao. Nagdulot ito ng baha at landslide gaya na lang sa mga probinsya sa Negros Island. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 stringer Roy Bustillo. Umapaw ang tubig na yan sa Chateau Negros Oriental. Stranded tuloy ang mga motorista dahil hindi madaanan ang mga spillway. Maging ang ilang kalsada, hindi madaanan dahil naman sa mga nagtumbahang puno at poste. Sa bayan ng Zamboanga, ilang malalaking puno ang natumba sa highway dahil sa malakas na ulan at hangin. Hindi tuloy makadaan ang mga motorista. Baha naman ang namerwisyo sa ilang barangay sa bayan ng La Libertad. Nagdulot ito ng pinsala sa mga pananim sa mga sakahan. Tumaas din ang level ng tubig sa Chaton River at Kanaway River. Pati ang tulay na ito, inabutan din ng tubig. Sa video na ito, makikitang umaagos ang tubig sa kalsada mula sa kabundukan, bunsod ng ulan. Sa Dumaguete City, stranded ang ilang pasahero sa pier dahil pa rin sa masamang panahon. Binigyan sila ng food packs habang naghihintay na makaalis. Hindi rin nakawala sa hagupit ng habagat ang Negros Occidental. Sa bayan ng Kabangkalan, pansamantalang natigil ang paglamay sa burol dahil sa baha. Kinailangan ilipat sa mas mataas na lugar ang kabaong. Ang ilang residente, kinailangan ilikas sa Philippine Coast Guard. Nagsagawa rin ng rescue operation sa bayan ng Ilog. Sinagip ang mga residenteng apektado ng baha. Higit 2,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa probinsya. Naghatid naman ng food packs ang DSWD sa mga apektado ng kalamidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Roy August Bustillo, News 5. Mga kapatid, anumang oras ngayong gabi ay nagbabadya ng maglandfall ang bagyong Krising. Ayon sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, kung hindi ito maglalandfall, ay lalapit ito sa Babuyan Islands. Taglay pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at bugsong hanggang 105 kph. Nakataas ngayon ang wind signal number 2 sa extreme northern Luzon, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at ilang lugar sa Ilocos Sur, Abra at Mountain Province. Signal number 1 naman sa La Union at mga natitirang lugar sa Cagayan at Cordillera. Gayon din sa ilang parte ng Nueva Ecija at Aurora. Bukas ay posible pa rin ang heavy to intense o matinding ulan sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Bukas ay kitang lalabas ng PAR ang bagyong Krising at posible rin itong lumakas pa bilang severe tropical storm. Pero ayon sa datos ng Pag-asa at Metra, isa na namang low pressure area ang posibleng mabuo sa silangan ng Pilipinas sa susunod na linggo. Babantayan natin yan. Sa puntong ito, himayin natin ang mga lugar na dapat mas bantayan dahil sa epekto ng bagyong Krising at ng habagat. Gamit ang Project NOAA at Windy, ipapaliwanag sa atin yan ni Edling Gaubok. Okay, Bok, gusto ko lang ipakita sa ating mga kababayan ng ilang tools na maaari niyo pong gamitin sa mga ganitong sitwasyon. Isa na rin po ang website na windy.com. Dito po niyo makikita halos real time kung nasaan ngayon ang bagyo. Ito, bandang alas 11, ang bagyo, kita niyo yung mata, nandito. Lapit tayo ng konti. Ayan po, sa bandang ibabaw ng Calayan Group of Islands at sa bandang Basco, Batanes. Ngayon po, that's around 11 p.m. tonight. Kung gusto nyo makita kung paano ang magiging rota niyan, in-expect po na yan ibabaybay paganto going to direction of Taiwan. Ngayon po, isa pang gusto makita, malaman ng mga tao usually, kung gaano kalakas naman kaya ang pag-ulan na dala nitong bagyo. Balikan po natin sa bandang alas 11 ng gabi. Okay. Color-coded po ito. Nakikita nyo dito, yung kulay pula, yan po yung pinakamatinding bagsak ng ulan. Kita niyo po, ang namumula po, bukod tangi ay ito pong northern at western sides ng Luzon. At sumasapot na po yan dito banda sa Kalinga at parts of Abra and Benguet at Baguio City. So dito po kasi ang direksyon ng hangin, so yung mga ulap po dito ay hinahatak at dito po siya humahampas. Kaya dyan po ang matinding pagulan. Kitang-kita niyo po yung color coding para po malinaw. Okay, that's one. The other one I want to show you, ito pong Project NOAA website. Madali po ito ma-access sa noaa.up.edu.ph. Ito po, papakita po sa inyo yung mga lugar na mapanganib. Ang tawag po rito yung mga hazard maps. At meron po itong menu para makita ninyo. For example, alam natin po na nandito banda ang si Bagyong Krising.
So, dito po tatama talaga yung matinding mga pagulan saka yung hangin. Kung gusto niyo po makita yung, for example, storm surge hazard, yung daluyong, kumbaga, kita rin po ninyo ang color coding, ayan po yung kulay pula. Yan po yung mga kulay pula na yan po yung delikadong tamaan ng storm surge o daluyong. Yung pagtaas po ng tubig doon po sa bandang Dalampasigan. For example po, ang tuktok ng Cagayan, yung bayan ng Santa Ana, ayan po, namumula, pulang-pula. Actually, kung mag-zoom in po kayo, makikita niyo pati mga bahay-bahay. Ayan po, yung mga square na yan po yung mga bahay-bahay, yung mga struktura. So hanggang sa pinakakalsada ninyo, pati bahay ninyo, makita ninyo kung gaano kadelikado yung inyong mga lugar. Sige, zoom out po tayo. Ano pa ibang gusto natin makita? For example, yan po yung daluyong, di ba? Tingnan po natin ang flood hazards naman. Again, color-coded po yan. Zoom out tayo na konti. Yang kulay pula po, yan po yung mga nanganganib na tamaan ng pagbaha. Ito po, for example, yan ang Cagayan River, yan namumulang yan. Sobrang pula po yan. Pag i-zoom in po ninyo, kita ninyo kung gaano kalaki ang panganib ng pagbaha doon sa mga pampang ng Cagayan River. Kung mag-zoom out po kayo ng konti, punta tayo, for example, para mas makarel tayo, yung bahagi ng Metro Manila. Yan po. Yang namumula-mulang yan. Ito po, bandang dito, Pasig, Cainta area. Again, if you zoom in po, makikita po ninyo mga subdivision, mga bahay, mga istruktura, at pati po mga kalsada. Ayan po, napakadetalyado po. Pati mga eskwelahan, mga simbahan, mga pangalan ng kalsada, makikita po ninyo kung kayo po ay nasa delikadong lugar. Same thing po, kung gusto nyo makita ang mga landslide hazards, pag mag-zoom out tayo, makikita nyo po kung saan delikado yung panganib ng mga landslides. Kitang-kita nyo po, bandang Cordillera, kung saan bulubundukin at madalas magkaroon ng landslide. So yun po, some tools that you may want to look at on your own. Libre po itong mga to at marami po bantayan ang mga bagay nito para kayo po ay wala sa panganib. Kambyo muna tayo sa ibang balita. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang isang nakakita raw noon sa paglibing sa 3 bangkay na konektado raw sa Isabong. Meron pa raw mga polis na naglibing. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Binalikan ng News 5 ang pinagukayan sa 3 bangkay sa pampublikong sementeryo sa Laurel, Batangas. Ayon sa Department of Justice, posibleng may koneksyon ang mga ito sa Isabong. Malapit sa sementeryo, lumantad ang tindero ng kandila na si Binoy. Nakita niya raw mismo ang paglilibing sa 3 bangkay. Walang nakakaalam, basta nilibing lang dyan na walang masyadong tao. Sila lang, parang sila lang. Baga basta na lang tinapon doon. Sa inuwa yan, siguro Hindi maalala ni alias Binoy ang eksaktong petsa ng tinawag niyang secret libing. Pero noong 2021, nagkaroon daw ng libing kada 2 hanggang 3 buwan. Isa-isa lang yung inaano nila. Nililibing dyan, hindi naman sabi-sabi yung 3. Kaya lang, wala yung libing na yung totoong libing na may prosesyon. Hindi raw lalampa sa 10 ang naglibing sa mga bangkay. Kunti lang sila, may pulis pa eh. Wala nang nag-claim, wala nang nagtatanong. Wala, basta tahimik. Nahanap din namin ang may-ari ng punerarya na nag-ayos sa mga bangkay, pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ginawa lang daw nila ang nararapat at inilibing ang mga bangkay kahit walang pagkakakilanlan. Naunang sinabi ng DOJ na 3 ang naiulat na nawawala sa Lipa City noong 2020 at isa sa kanila ay babae. At isa sa mga nahukay na bangkay nitong Miyerkules, posibleng babae raw. Sinabi na rin daw ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na may dinukot silang babae sa Lipa noong 2020. Kanina nakausap ulit ni DOJ Secretary Boying Remulla si Patidongan. Pinag-usapan nila ang ilang paglilinaw at update sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Mahalaga yan kasi siyempre yung demeanor ng witness dapat talaga kabisado namin. And so far so good. Very reliable siya. Ayon kay Remulla, mahigit 30 ang iniimbestigahan kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Tuloy-tuloy rin daw ang pagkuha ng DNA sample sa kaanak ng mga nawawalang sabungero. Bubuo na rin daw ng DNA bank para matukoy ng maayos ang mga kalansay. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tad-tad ng tama ng bala ang isang lalaki sa Taguig City. Nagawa pa niya makatakbo sa mga bumaril sa kanya. Pero hinabol siya at muling pinagbabaril. Nasa Frontline ng balitang yan, Nina Ong Pauco exclusive. Naghihingalo ang dugo ang lalaking yan sa gitna ng kalsada sa Barangay East Rembo sa Taguig. Binaril siya ng riding in tandem sa Cadena de Amor Street. Nasa pool pa sa CCTV ang mga salaring naka-face mask.
Nagmanman pa sila sa lugar bago itinumba ang biktima. Huminto sila malapit sa tinatambayan ng kanilang target, saka siya pinagbabaril. Nagpulasan ang mga tao. Tumakbo ang dugo ang biktima, pero sinundan pa rin siya ng riding in tandem. Nang humandusay ang biktima, binaril pa siya ulit ng backride sabay takas. Nakuha pang umupo ng biktima at humingi ng tulong. Nadala pa siya sa pagamutan pero namatay rin. Ang dami niyang tama eh. Meron sa braso, meron sa hita. Yun. And then siguro yung mga exit wounds, ganun. Kaya madami yung naging sugat niya. Hindi bababa sa 7 basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Ayon sa mga otoridad, ang biktima po natin is dati na pong involved sa illegal drugs. Dahil nakulong na po siya sa kasong paglabag sa ating drug. Noong 2024 po. May persons of interest na rin ang mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Nagpakilig dito sa Kapatid Network ang tambalang Robin Angeles at Angela Muji ng upcoming serye na Seducing Drake Palma. Si Angela, napasample pa ng isa sa mga eksena nila ni Robin sa serye sa Good Morning Kapatid. At dahil Friday ngayon, syempre, present as a host si Robin sa pambansang noontime show na Eat Bulaga. At eto na nga, dinumog din ng fans sina Robin at Angela sa kanilang Kapatid Connect event. Nag-guest din sila sa Frontline Pilipinas at sa totoo lang ng 1PH. Abangan sina Robin at Angela sa Seducing Drake Palma simula Lunes sa primetime premiera ng TV5. Ito ang isa pang bumisita dito sa Kapatid Network, ang bagong P-pop girl group na Wink, at napasample pa nga sila. Ano na ba to talaga? Palaging inanap ka. Maybe I'm falling for you. Kinanta ng Wink ang debut song nila na Tulala sa kanilang guesting sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Revelation naman ng grupo, second chance na raw nila ito as Wink members para gawin ang gusto nila sa entertainment industry. Nitong July 10 lang na mag-debut ang Wink na binubuo nina Ayaka, Jean, Mariel, Audrey at Angelica na isa sa mga composer ng hit song ng BINI na Pantropiko. Marami rin akong revelations mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, ilang lugar sa Metro Manila, inulan kaya't lalong lumala ang traffic. Cebu City, balak sa ilalim sa state of calamity dahil sa matinding pagbaha. 3 babaeng nambudol para sa abuloy sa Antipolo, Timbog. At ang nag-viral na umano'y kapitan na eksena sa concert ng Coldplay sa Boston. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Pumasok sa tindahan sa Cebu ang isang lalaki naka-helmet at nakasuot ng pang-ride-hailing app. Nagbayad siya ng noodles pero nang bumalik, tinutukan niya ng kutsilyo ang kahera. Kinuha niya ang pera at cellphone, pati rin pinapindot niya sa kahera. Sabi ng pulis, hindi rehistradong rider ang suspect. Hinahanap na siya ngayon. Mahina man ang ulan, pinabagal naman ang sama ng panahon ang daloy ng trapiko rito sa Metro Manila. Perwisyo tuloy yan sa mga motorista at commuter. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kamusta ang daloy ng mga sasakyan dyan ngayong oras na ito? Yes, Mayan, kung kaninang rush hour ay talagang bumper to bumper dito sa NEPA Q-Mart, dito sa may EDSA, sa northbound. Pero kung makikita nyo nga ngayon sa mga oras na ito, meron mga sasakyan at marami pa rin mga sasakyan. Pero dyan sa may Kamuning flyover ay gumagalaw naman at tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Pero nga doon sa kabila, doon sa may East Avenue, bagamat marami yung sasakyan doon papuntang Camias, ay tuloy-tuloy at hindi naman mabagal yung daloy ng trapiko. Pero doon sa EDSA southbound, dito sa may NEPA Q-Mart, ay maluwag at tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Pero kung titingnan naman natin sa EDSA Reliance sa northbound, ay mabigat
yung daloy ng trapiko at madami pa rin nga mga sasakyan na nata-traffic. Halos buong maghapong umulan sa buong Metro Manila ngayong araw dahil sa southwest monsoon o habagat na pinalakas pa ng bagyong Krising. Sa bahaging ito ng Pasig City, walang humpay ang pag-ulan kanina. Perwisyo tuloy ang inabot ng ilang pedestrian at commuter. Kanina lang bago sumapit ang dilim, buhol-buhol na ang sasakyan sa northbound lane ng EDSA Reliance sa Mandaluyong. Kahit pabugso-bugso ang pag-ulan, mas nagdulot ito ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa EDSA. Umabot yan hanggang sa may NEPA Q-Mart sa Quezon City kung saan ilang oras din naging bumper-to-bumper ang daloy ng mga sasakyan. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng mga pasahero. Pero sa ngayon, wala pang nakakanselang biyahe o nai-stranded na pasahero. Kita po natin na marami pa rin nagta-travel dito sa ating terminal, no? Kahit po may bagyong Krising na. If ever naman po magkaroon ng cancellations or stranded, ready naman po ang terminal. Para naman maiwasan ang pagbaha, nagsagawa ng cleaning operation sa mga kanal at drainage ang MMDA, partikular sa mga flood-prone areas tulad ng Espanya Avenue. Marami silang nakuhang mga basura sa mga kanal na pinangangambahang magdudulot na naman ng pagbaha sa mababang lugar. Dahil nga sa maulan dito sa Metro Manila, pinapaalalahanan natin yung mga motorista na mag-ingat, lalo na madulas ang kalsada at kapag gabi ay takaw aksidente nga. At yan muna nga yung latest mula dito sa Quezon City. Okay, maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. Perwisyong baha rin ang dinulot ng sunod-sunod na ulan sa Cebu City. Dahil po dyan, pinag-aaral na isa-ilalim ang lungsod sa state of calamity. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balita si Jan Arua ng News 5 Visayas. Jan, humupa na ba ang baha riyan? Bok, hanggang ngayon ay ramdam pa rin sa ilang bahagi ng Cebu ang epekto nitong hanging habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Hindi na makadaan ang ilang sasakyan sa kalsadang ito sa Cebu City dahil sa baha. Ang ilan, hinila na lang ang kanilang mga motor. Meron pa mga nagtampisaw sa baha. Ang coachingang ito, nagpalutang-lutang sa baha. Natumba ng baha ang mga nakaparadang motor na ito. Pinasok din ng baha maging ang basement parking na ito sa isang mall. Malakas naman ang hampas ng mga alon sa Medellin, Northern Cebu. Halos ganito rin ang sitwasyon sa dalampasigan sa Pasil. Sa kabila ng panganib, ilang bata pa rin ang naliligo sa gitna ng malalaking alon. Nagpaalala naman na ang mga otoridad na iwasan munang pumunta sa dagat para sa kaligtasan. Sa Antique, nagmistulang ilog ang tapat ng bahay na ito dahil pa rin sa matinding baha. Inanod pati ang mga puno. Gumamit naman na ng lubid ang mga rescuer na ito para tawirin ang umapaw na ilog. Ililikas nila ang mga binahang residente. Gumuho rin ang lupa sa ilang lugar. Ang mga bahay na ito, bubungan na lang ang natira dahil sa landslide. Dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Krising, kaya sunod-sunod ang malalakas na ulan sa Cebu City at sa Antique. Kasunod naman ng malawakang pagbaha sa Cebu City, nagpulong kanina ang lokal na pamahalaan ng lungsod para sa mga gagawin nila ngayong sakuna. Nagain din ng resolusyon ang City Disaster Risk Reduction Office na isailalim sa state of calamity ang Cebu City para mapaigting ang flood mitigation effort, pagsasaayos ng mga naapektuhan ng baha at paglilinis at declogging sa mga daluyan ng tubig. Buk, mula kaninang umaga ay sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng ilang barko dito sa Kabisayaan dahil na rin sa lakas ng alon at hangin. Ito'y upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga biyahero. Buk. Maraming salamat at ingat kay Jan Arua. Pang Best Actress ang aktingan sa pambubudol ng 3 babae sa Antipolo. Ilang beses silang nagdrama na kunwaring namatayan para lang makahingi ng abuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. May dala pang sulat ang babaeng ito nang pumasok sa isang compound sa Antipolo City nitong Miyerkules. Nanghihingi siya ng abuloy dahil namatayan daw sila. Ang namatay naman po daw, 2 taon na bata. Ang hinihingi po nila na nalunod po. Ikalawang beses na raw yan na nanghihingi ng abuloy ang babae. May kasama pa siyang 2 babae. Noong una, isang basurero raw ang namatay. Dahil kaduda-duda
ang pabalik-balik na panghihingi ng abuloy. Idinulog na ito sa barangay. Dito na dinampot ng mga tanod ang 3 babae. Umamin naman sa panloloko ang mga suspect. Dahilan nila. Kaya po yung pinaghahanap buhay po kasi walang po kasi trabaho yung asawa ko. Nangangailangan lang po ako minsan po kasi hindi po sapat yung kinikita rin po ng asawa ko. Gipit lang po talaga kami kaya po ko sumasama, marami pa po kaming utang. Nahaharap ang 3 sa reklamong estafa. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Arestado ang 3 lalaki, kabilang ang 2 pulis na nang-hold up sa isang printing shop sa Mabalacat, Pampanga. Base sa investigasyon, Miyerkules ng gabi nang sapilitang pinasok ng grupo ang establishmento. Naabutan nilang anak ng may-ari at tinakot na arestuhin dahil sangkot daw siya sa illegal na droga. Dito sinira ng grupo ang CCTV ng shop at tinangay ang siyam na cellphones at saka tumakas sakay ng kotse. Sa isang follow-up operation, natunto ng Mabalacat PNP ang getaway vehicle ng grupo sa Bamban, Tarlac. Natagpuan sa loob ang dokumentong nagsasabi na konektado sa Pampanga Provincial Police Drug Enforcement Unit ang 2 pulis na kasama sa grupo. Kalaunan nahuli ang 3 sa mga suspect. Nabawi rin ang mga ninakaw na cellphone. Maharap sila sa mga reklamong robbery with intimidation at attempted kidnapping. Tinutugis pa ang dalawa pa nilang kasabwat. Biglang nag-yellow ang mukha ng 2 nakuhanan sa kiss cam ng Coldplay concert sa Boston sa Amerika. Tila natapakan ng kanilang pagka-love team. Yeah. Oh, look at these 2. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Nahuli sa giant screen ang CEO ng isang tech company na mahigpit ang yakap sa kanilang HR chief. Pero teka, may asawa na pala ang CEO na si Andy Byron. HR head ng kumpanya niya ang niyakap niya si Christine Cabot. Walang sagot ang 2 sa mga usap-usapan pero ang video umabot na ng milyon-milyong views. Mukhang ang concert ng Coldplay, aba, hindi lang kanta ang naging adventure of a lifetime. Pumanaw na sa edad na 87 ang American pop singer-actress na si Connie Francis. Siya ang boses sa sumisikat ulit ngayong kantang Pretty Little Baby. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby. Isa lang ang 60s hit na yan sa mga pinasikat ni Francis na viral music din ngayon sa TikTok. Unang na-confine sa ospital si Francis dahil sa malubhang sakit sa kanyang balakang. Kalaunan ay na-diagnose siya ng pneumonia. Si Connie ang pinakaunang female singer na nag-top sa kasaysayan ng Billboard Hot 100 chart. Siya rin ang itinuturing na biggest selling female artist sa buong mundo noong 1960s. Susunod, News 5 exclusive. Paserong may dalang patalim nagamok sa loob ng jeep. At SB19 at Bini kabilang sa mga nominado sa Fan Army Face-Off ng Billboard. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nag-amok at nagbantang sasaksakin ng lalaking hindi raw nagbayad ng pamasahe ang driver ng sinakyan niyang jeep. Depensa naman ng tiyuhin ng lalaki, may karamdaman siya kaya niya ito nagawa. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Takot at nagmamakaawa ang mga pasahero na ihinto ng driver ang kanyang jeep sa may Silo, Malabon. Yan ay para bumaba na ang lalaki at kasama niyang babae na galit at may hawak mga patalim. Ayaw kasi silang pababain ng driver dahil hindi pa raw sila nagbabayad. Ang isa sa mga pasahero gusto nang bayaran ng pamasahe para lang makababa na ang dalawa. Pero giit ng lalaki may hawak ng patalim.
bago pa lang kami sumakay, napunta na kami sa iyong bayan. Sa uli, ibinabari ng driver ang dalawa sa bahagi ng tatawid sa Malabon. Pero may pahabol pa ang babaeng kasama nito at hinampas pa ang jeep. Sinubukan namin makausap ang jeepney driver na sinakyan ng lalaki sa terminal sa Monumento. Pero hindi raw siya bumiyahe ngayon. Pero kwento ni isa pang driver na biyaheng Monumento rin. Una raw sumakay sa kanya ang lalaki at babae na nasa video at hindi rin daw sila nagbayad. Nasakay ko yan, sir. Di nagbabayad yun. Kaya nalaman ko na hindi nagbayad yun. Bago sumakay sa akin yun, sir, sinuntok siya muna ng asawa. Tapos umupo yung babae sa likod ko. Nakausap naman namin ang tsuwi ng lalaki. Dati raw may sakit na meningitis ang kanyang pamangkin, kaya minsan ay tila hindi raw siya normal mag-isip. Humingi naman ng pangunawa sa mga pasahero at sa mismong jeepney driver ang kanyang tsuwin. Hindi sa driver ka mga pasahero na abala, di magpasensyaan nyo na po siya. Lagi yung nagkasakit kasi yun eh. Hindi naman humarap sa amin ng lalaking pasahero, pero handa raw ang kanyang pamilya na iharap siya at ang kanyang kasintahan sakaling may magsampa ng reklamo at magkaroon ng investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Binugbog ng isang pasahero ang isang bus driver sa Panabo City sa Davao del Norte. Ang tsuper daw kasi ayaw ikarga ang dala niyang bisikleta. Aniya sa Frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi nakaporma ang lalaking pinagsusuntok sa kalsada sa Panabo City, Davao del Norte. Inawat sila ng mga nakakita. Pero nang makabangon ang sinapak na bus driver, bumawi siya ng suntok. Base sa investigasyon, pasahero ng bus ang nanapak. Ang dahilan ng away, bisikleta. Siya ang una nanumbag sa ko. Siya talagang unang nanotok sa akin kasi nagalit siya dahil hindi ko ikakarga ang kanyang bisikleta sa bus. Ito ang bisikleta ng pasahero na pilit niyang ipapasakay sa bus. Sa liit ng compartment ay tinanggihan ito ng bus driver. At dito na nagumpisa ang kanilang alitan na nagresulta sa suntukan. Depensa naman ng pasahero, inambahan siya ng driver kaya inunahan na niya ng suntok. Dili man po nako to sa sumbagon ug wala ko niya gi-approach og kuan ba nakatalikod nako. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin niya sa akin o baka susuntukin niya ako. Desidido namang magdemanda ang driver. Kasalukuyang nasa Panabo City Police ang pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Kasado na ang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika matapos maimbitahan sa isang pagpupulong ni US President Donald Trump. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mamalagi sa Washington ang Pangulo mula July 20 hanggang July 22. Inaasahang pag-uusapan ng dalawang lider ang reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Yan ay matapos itaas ng US sa 20% ang taripa sa export products na ibebenta natin sa kanila mula sa unang 17%. Inaasahan din mapag-uusapan ang sigalot sa West Philippine Sea at pagpapalakas sa ating armed forces. We hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on reciprocal trade that is mutually acceptable, mutually beneficial for both our countries. Nasa bansa na si Korean superstar at lovely runner actor na si Byeon Woo-suk. Spotted ang pagdating ng aktor sa Ninoy Aquino International Airport. Meron ding mga fans ang sumalubong sa kanya. Bukas na ang fan meet ni Byeon Woo-suk sa Smart Araneta Coliseum. Abangan! P-Pop Kings, SB19 at Nations Girl Group na BINI parehong pasok sa Fan Army Face-Off ng Billboard. At popstar royalty Sara Geronimo may upcoming collab with SB19. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nominado sa Fan Army Face-Off ng Billboard ang P-Pop sensations na SB19 at BINI.
Last July 14, sinimulan ang first round ng botohan. Makakatapat nila ang 64 artists sa iba't ibang dako ng mundo, pati ang kanilang fan armies. Kabilang na sina Ariana Grande, Billie Eilish, Miley Cyrus, pati ang K-pop groups na Enhypen, aespa at 17. Magkakaalamanan na dito kung sinong artist ang may pinaka-passionate na fan base. Sa July magtatapos ang unang round ng botohan. Bisitahin lang ang official website ng Billboard para sa voting details. Speaking of SB19, may power collab ang P-pop Kings at ang popstar royalty na si Sarah Geronimo. Maglalabas sila ng bagong song na Umaaligid. Ilalabas yan under ng sariling label ni Sarah Geronimo. Last year, nang i-reveal ng dalawang Pinoy music icons na may collab project sila. This July 30 na ang release ng Umaaligid. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Ingat kayo this weekend, mga kapatid. At masarap matulog dahil at mag-Netflix. Maulan. Maulan, malamig. Pero syempre yung mga nasa probinsya po, lalo sa norte. Oo, basta Ingat hindi mawala ng kuryente. Ayun lang. Oo nga, totoo yan. Oo. Last time nawalan kami ng kuryente. Although mukha namang hindi ganun kalakas yung hangin na as many had feared. Although mukhang malakas yung ulan kasi kita mo pulang-pula yung Pero kanina kay Gio, di ba, nag-red warning pa. So, sabihin ganun kalakas. At saka sa may norte. baha din sa ibang, sa mga provinces, di ba? So, ingat po tayo. Yung mga hindi kailangan lumabas, huwag na lumabas. Mas sarap sa bahay, no? Champorado, Yun, rascaldo, sarap. Netflix, konting pampainit na drinks. Pero yun nga, ingat po dun sa mga malalakas ng ulan. Pero tayo na sa Metro Manila, hindi ganun kalakas. So, pahinga tayo tomorrow. So hanggang sa Lunes po. At yan po, 45 minutong pag-imas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Ed Linggao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.